Okay. Okay mga ka-hunters, bago po ako magpatuloy, yan, nais ko muna kayong pasalamatan. Siyempre, ang Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya sa atin sa araw-araw. Okay, marahil nakikita nyo po. Ito po yung commemorative coins po ito. 5 peso, ay 10 pesos na ang composition po nito is nickel brass. Oh. Ayan po, ay, para makita natin, ito ay nickel. Nickel lang po pala siya, nickel. Ayan. Nickel po ay isang ore na magnetic po. Ito ay namamagnet. Try po nating mamagnet na magdidikit. Ayan po. Magnetic po yan. Pero hindi po steel yan. Kasi yung iba kasi, di ba, ito yung mga bagong coins ngayon, yung GCC series po o new generation currency, yan magnetic po yan. Ito plated lang po to, nickel plated, pero ang ilalim po nito ay steel. Ito po pure nickel. Ayan po, yan. So, ito po ay may value na 10 pesos. Yan. Yan, nickel po. Tingnan natin po kung read it. Ito po pala, yan. Ito po ay ginawa sa o minted ng Royal Mint. Ayan. Minted po to sa Royal Mint, United Kingdom. Ang kwan po nito, talaga yan, ganyan po yan. Yung nabibili po natin na hindi hawak po ng tao. Yan po, meron pong lagayan yan. Ayan. Meron pong lagayan. Oh. Yan po, meron pong lagayan yan. Kaya naiingatan po yung mga coins. Yan. Okay. So bago tayo magpatuloy dito sa commemorative na to, ayan. Ito po may taon na 1988. Yan, madaming gasgas. Kung makikita nyo po yan, oh. Yan. Yan, sayang. So ito, yan, umpisahan po natin sa 10 piso. May taong 2002. Ito po yung mababa ang minted. Ito pong one po na to. Ito pong 10 piso na to. At makikita po natin yan doon sa star. Ayan. Ayan po yung star nya. Extra sharp po ang star. Ito naman po ay hindi nasasabi na rare or hard to find kasi napakarami po nito. Siguro kaya napakababa ng frequency ni Mista kasi kukunti po yung nagsasubmit sa kanya. Pero ang ko lang naman po, siyempre pag nasa maayos na condition po, itabi po natin mga ka-hunters. Itabi lang po natin. Huwag po tayo magtatabi ng mga ika nga medyo marami ng gasgas o may mga tama-tama lang kung ano-ano. Sa gilid-gilid po. Ito, kagaya nito. Yan, medyo, yan, tingnan nyo po yung reverse at overs. Medyo maayos-ayos po. Ayan. Okay. So, dumako na po tayo dito sa People's Powers Revolution. Ang alam ko dito sa People's Power Revolution, may ito 10 pesos yung pinakamababa nito. Alam ko meron pang 25 nito pataas. Nang di ko lang alam kung hanggang 100. Basta may mataas nito. Yung I think 25
Double check natin sa internet na kung may 25 nito. Ayaw, wala po palang 25 nito. Ayan, may nakita po ako. Ito po ay yan. Ayan, makikita nyo po mga ka-hunters. Zoom out ko. People's Power Commemorative Coin. Ayan. Halos parehas po ng 10 pesos. Ayan. Yung design niya. Parehas po. Ang pagkakaiba lang po nito, ayan, value. Ayan, nakalagay 1988 People's Power Revolution Philippines, 500 pesos sterling silver proof coin. Ayan. Dito po sa 500, ano bang sterling silver proof. Ito po yung proof na collectible talaga. Yan, nasa box po yan, at hindi yung kanina pinakita ko nasa papel o nasa parang folder lang siya na maliit. Ayan. Ito talaga, merong box talaga siya. Yan, oh. Ayan, binebenta po ni Fred at 12.52. Kung tututusin nyo mo, pares na pares ang kulay, no? Kaya lang yung image po niya at saka yung tawag dito, yung script, tapos yung background niya medyo dark. I-scroll nga natin. Ayan po, medyo dark po yung background. Hindi kagaya yung 10 pesos po, parang silver siya, nickel kasi. Ayan po, 1988, 500 pesos po yung value. Yan yung po yung may katunayan po, may certificate po. Yan, kaya kung bibili po tayo, kunyari na hihilig tayo sa ganito, yan, hanapan po natin ng mga certification para hindi po tayo naluloko. Nang sa ganun, genuine po yung ating binibili. Okay, bago tayo bumalik doon sa 10 pesos na to, at bago natin ipagpatuloy, magkano nga ba itong ganito nga, yung 500 na peso po. Doon sa mga nais po magbenta ng mga coins po, coin traders for buyer and seller po, ayan, pwede pong pakiclick po yan, or hanapin nyo po sa Facebook page. Ayan po sa picture o nasa screen po, pwede po kayong mag-post dyan ng mga nais nyong ibenta. Ayan. Okay, salamat po, maraming pong salamat. At ayan, sige, alamin na nga po natin kung magkano nga ba ito niya ibinebenta. Siyempre, siya yung may hawak. Hindi naman natin pwedeng kontrolin kung ano o kung magkano ang nais niyang kung magkano yung nais niya ibenta ito. Kasi sarili niya yan eh. Maliban na lang kung may interested or natatawad at ibigay niya. Ganyan naman po ang kuha ng market. Pag interested, siyempre tatawad. Pag hindi binigay, wala, yun lang. Okay, yan, tingnan po natin. Ayan po, ibinebenta po niya ng 19,800 po. Paliwanag ko po, yung 19,800, ang value po niyan ay 500 peso. Ito po ay silver proof coin. People's Power Revolution Philippine, 500 pesos. Ayan po mga ka-hunters. Hindi po itong 10 pesos. Okay. So, hanggang dito lamang po. At ayan mga ka-hunters, maminsan-minsan po basa po tayo ng Bible, nang sa ganun ay matuto rin po tayo sa karunungan ng Panginoon. Nang sa ganun, hindi tayo mailigaw ng ibang mga ngaral. Kasi nga po, sa panahon ngayon, marami na ang mga lumalabas na mga ngaral sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pero
hindi totoong mangangaral sila ng Panginoon. Okay, kaya magbasa po tayo nang sa ganun hindi po tayo mangmang sa mga salita ng Panginoon sa Biblia po. King James po sa English at yung Tagalog po, ang Biblia issue noong 1905. Okay, maraming pong salamat at God bless po sa inyong lahat. God bless Israel. God bless Philippines.